Gusto po ba natin na ang ating mga panalangin ay talagang pakinggan at tugunin ng ating Diyos? Alam niyo po, meron siyang sinasabi noon. Talagang ang ating pong Diyos ay dapat nating pinakikinggan kasi kung ano po yung sinabi niya ipanalangin natin, yun po yung kanyang tinutugon. Kaya po kami bilang mga intercessors, talagang nakikinig po kami sa Diyos kung ano yung gusto niya ipanalangin namin. At ito po yung gusto niya ipanalangin, itong kahapon lamang, kahapon lamang, tatlo yung mga gusto niya ipanalangin namin tungkol sa bayan. At sinishare namin sa inyo para kayo din mananalangin para sa ating bansa. Kasi the prayers that God answers are the prayers that come from Him. So yung mga nanggagaling sa Kanya, yun po yung dapat nating ipanalangin. Katulad ng isa, ito po. Sabi niya, bantayan ninyo ang karagatan ninyo sa West Philippine Sea. Kasi nais ko na iyan ay sa inyo. Kailangan manatili yan sa inyo at hindi sa China. Kaya dapat hingi yan, bantayan nyo. Sabi pa nga niya dati, kailangan panindigan ninyo at ipaglaban ang West Philippine Sea. So yan po, ipaglaban natin yan. Pangalawa po, sabi niya, kinakailangan kayo ay magsalita at kumondena sa mga politikong nagnanais na sila ay maghari-harian sa inyong bansa. Sino ba yung mga naghahari-harian na yan? Kailangan kondenahin natin sila. No? At isa pang dapat kondenahin, yung mga politiko talaga mga tiwali. Ayun, kasi kaya daw talaga ang ating bansa hindi talaga tayo makabangon o makaungos, no? Napaghuhuli na tayo sa mga nating bansa, mga kalapit nating bansa. Excuse me. Dahil nga dyan sa mga tiwaling opisyal na yan, kaya dapat magbantay daw tayo. Kailangan maging mapagbantay tayo. So, una, kailangan bantayan natin ang ating karagatan, West Philippine Sea. Dahil yan ay sa atin at hindi sa China. Pangalawa, dapat kondenahin natin itong mga government officials na mga tiwali o mga korap. Pangatlo, kinakailangan mga Pilipino, sinasabi ng Lord na dapat sumamba sa akin, sa Diyos, na tunay at buhay na Diyos at hindi sa rebulto, sabi niya. So, ang mga kasi excuse me po, sabi niya ang kanilang niluluhuran ay rebultong may mata pero hindi nakakakita, may tenga hindi nakakarinig, may bibig hindi nakakasalita, may kamay hindi nakakapagligtas, may nakakagawa, may paa hindi nakakalakad. So samantalang ang Diyos, ang ating Creator, siya yung dapat na sambahin sapagkat siya yung Diyos na kataas-taasan. At napakalaking sakit siguro sa kanyang puso na siya na lumikha sa buong mundo at sa atin mismo. Tapos iba yung sinasamba natin, hindi siya. Kailangan yung Creator ang ating sambahin. Alam niyo, ito pa yung sinasabi dito sa excuse me po. Parang sisipunin ako. Sabi niya dito sa John 4, verses ba to? 23 to 24. Sabi niya, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. So yun po, marami sa ating mga Pilipino daw. Kailangan matutunan ito
na sumamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. So, yun po yung mga dapat nating ipanalangin, mga kababayan. Siyempre, kapag sumamba tayo sa Diyos na tunay, masaya siya, no? I-bless niya tayo. Pero kapag hindi tayo sumamba sa kanya, sa halip, sa idols tayo, tawag doon, idolatry. Ayun, ng Diyos yun, abomination sa kanya yun. So, yun po yung dapat nating ipanalangin bilang mga intercessors. Yun. Panalangin natin na patuloy na itong mga US-Philippine Sea manatiling sa atin. Yung mga politiko na mga tiwali ay ating kondenahin, no? At pangatlo, ang mga Pilipino mismo ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo, yung kasi yung dapat sambahin natin, yung God lang, di ba? So, yun, pagka ginawa natin yun, bless tayo ng Lord. Amen. So, isama niyo po yan sa inyong personal na na devotion o prayers. O kaya, i-share niyo sa inyong church para yun po ipag-prepare ng buong church natin. Okay po? So, ito na yun si Lola Madam. At kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. Kay Lola Madam Villanueva. Tapos, like, share. Sa TikTok, ako po si Gloria Cagacian Villanueva. Mag-follow na po kayo. Ayan po. At ngayon po, ako'y nagpapaalam na. Pero bago yon, tandaan po natin na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye!